mamaya po, itutuloy nilang awitin. So, para po ngayon, atin pong ihanda ang ating mga sarili. So, mga kids, magbibigay tayo, makikinig tayo kay Pastor. So, tinatawag ko na po si Pastor para sa ating mensahe. Okay, magandang umaga o tanghali na ba? So, ang panalangin ko yung mga bata na nandito, makasustain tayo, maiksi lang ang mensahe ko ngayon dahil maraming mga bata. At ang mensahe natin ngayon, diri pamilya, pinakamahalaga. At nakita na ang mga bata, nakita yung maraming mga regalo dito na sinalot. Yung ating church offering, nagbigay ng konting alaga at nagbili sila ng mga regalo. Ang bayata dyan pang since gift. Yung mga regalo na yan, nabili dahil may halaga. Ang iba siguro sa inyo makakalanggap ng konting halaga. Ang iba medyo mataas na halaga. Pero hindi mahalaga yung kandidat. Okay? Tanggapin niyo kasi nakatanggap kayo. Dapat kahit anong regalo ang matanggap natin, tanggapin natin na masaya. Okay? Tanggapin natin na galing sa puso. Kasi ang blessing ng Panginoon, susunod pa yung mga susunod na regalo pag marunong tayong tumanggap ng regalo. Kahit sino nagbigay sa inyo, basta yung nagbigay galing sa puso, tanggapin nyo na galing sa puso. Kasi yun ang umpisa ng mga biyaya ng Diyos na ibibigay sa inyo sa mga susunod. So, depende ngayon sa ating pag-uugali kung paano natin tinanggap. So, ngayon, ang ating tema, ang ating topic, sabi niya dyan, God's priceless gift. English, walang, halaga, walang price, ang regalo ng Diyos. At tanggap niyo na ba yun? Nagkaroon na ba kayo ng ganyan na regalo? Sabi dito, pupunta. Binigay niyo bang halaga ang regalo niyo yung binigay ng Diyos? Binabaliwala na ng Diyos. Kasi nandiyan na. Dapat bigyan natin ng halaga yung regalo na yan ng Diyos. Okay? So, yung mga regalo na yun, mamaya ang iba sa inyo kakainin ninyo. Ang iba, mamaya-maya, after 1 year o 2 years, wala na. Ang iba, baka mamaya ang attitude pa natin, hindi maganda. Ay, bakit ganito ang regalo ko? Wala naman itong halaga. Tatampo kayo. Kung natanggap nyo na yung tunay na regalo ng Diyos, dapat mayroon kayong puso na marunong magpasalamat. Dapat marunong kayong puso na marunong mag-appreciate yung regalo ng Diyos na napakahalaga. Pero nakakalungkot kayo, maraming mga tao na yung regalo ng Diyos na libre, walang kapantay na kandidat, ang iba hindi na binibigyan ng halaga. Parang baliwala. At wala ang iba, ayaw nila ng ganun na regalo. Kasi, marami silang dahilan kung bakit ayaw nila ng regalo ng Diyos. Bilang mo nga, sino na sa inyo nakatanggap ng regalo ng Diyos na libre? Taas na yung kamay. Okay, yung iba, hindi nila alam. At dapat malaman nyo ngayon kung ano yung regalo na yun ng Diyos para sa susunod na taon, pagtanda ninyo, masaya kayo, meron kayong pag-asa, kahit gumulungan ng mundo, alam niyo may regalo kayo ng Diyos, natanggap ninyo na napakahalaga yung regalo na yun ng Diyos. Okay? So, dami ng regalo ng Diyos na natanggap natin. Hindi mabilang kung tutusin. Pero, nagpasalamat pa kayo sa mga regalo ng Diyos. So, ngayon, ang gusto kong dalakanin, yan lang, tatlong bagay lang sa regalo ng Diyos. Okay? Tatlong bagay lang. Unang-una, yung regalo ng Diyos na nakalipas na.
Yung pangalawa, yung regalo ng Diyos na pangkasalukuyan. At mayroon pa palang regalo ng Diyos na future, yung sa mga susunod na araw. Na kung saan dapat excited tayo na matanggap natin yung regalo na yun ng Diyos. Dahil yun ang mahalaga. Kahapon, nung naglinis kami dito, nung una po maglinis, mga 9, ako lang, wala pa mga tao dito. Ang dumi-dumi niyan. Sabi ng mga women, kami dapat malinisan ito. Tapos may dumating na may binata. Dalawa kayo naglilimas. Pagkatapos dumating yung mga medyo malaking binata. Naglimas kami. Napagod na ako, umuwi ako. Pagbalik ko yung maliliit naman na naglilinis, ilalagyan na yun ng sabon. Excited sila kasi gusto daw nilang maligo. Maligo mamaya pag may tubig na. Kaya nga lang, kahapon pa kami nagpapaandar ng patubig. Hindi lumalabas yung tubig ko sa tubo. Sumisingaw yata. So, pero kung hindi ba natin magawa sa New Year, dito kayo maligo, libre. Lagyan natin yun. Hanap tayo ng paraan. So, excited ang mga matker. Nagpaalam na ba kayo sa nanay nyo? Yung iba sabi niya, hindi kami pinayagan. Awal daw. Okay. Yung iba, pinayagan na daw sila. Maligo na. Swimming pool. Pag walang karamdaman. So, excited sila. Kanina, pagka-umaga, pag-gising ko, nandun yung maliit. Tapos patubigan natin yung... So, pagkatapos ko nagluto, inayos ulit namin. Sila ang nagbupa, sila nagkuha ng tubig, ako nagtatali. Mga isang oras yata namin doon, hindi pa rin lumabas yung tubig. Parang hindi na nasanay si Pastor Zero na magpatubig. So, mamaya, sana wala nang singaw para matubig at lumabas ang tubig. So, excited yung mga bata na malito sa regalo ng Diyos. Excited ba kayo? Excited ba kayo? Excited ba kayo sa regalo na ito, mga bata? Yung regalo ng Diyos, excited ba kayo? Okay, pakinggan nyo. Kasi napakahalaga yung regalo ng Diyos. Na dapat palagi ninyo ito naririnig, palagi na ito ninyong napapansin, pero gusto kong ulitin. Kasi mayroong nakalipas na regalo ng Diyos, mayroong pagkasalukuyan, at mayroong future. Mayroong darating na regalo ng Diyos na dapat yun ang abangan natin. Of course, kanina, yung presentation ng mga bata, kung hindi kayo na-late kayo, sorry na lang, 5 minutes lang yung presentation nila, pero ang ganda ng kanilang mga outfit. Ang ganda yung kanilang pagpapunta doon hanggang dito nag-iikot. 5 minutes lang yun. Pero ang ganda. Ang ibig sabihin nun. Alam niyo ba ang ibig sabihin yung ginawa nyo kanina? Ha? Alam niyo ang ibig sabihin nun? Sino nakaalam kung ano ibig sabihin yung ginawa nyo kanina? Yung nag-present. Tapos kayo ang kamay? Uy, hindi ko alam. Yung ginawa nyo kanina? Alam niyo ang ibig sabihin nun? Ha? Hindi mo alam. Yun ang pinag-portray niyo yung ginawa ng Panginoon noon nung siya'y pinanganak. Ginawa lang yung musical, pero yun ang nangyari. Yung mga karakter na yun, ay sulat yun sa Biblia. Nandun yung mga anghel, nandun si Mary, nandun si Joseph, nandun yung mga apostol, nandun lahat. Kaya lang pinag-portray lang ninyo through music. Pero kung naiintindihan niyo yun, totoo na pananak ang Panginoon sa Kristo bilang regalo mo sa mga tao. So, hindi lang yung basta-basta nangyayari na totoo na mayroong mga anghel na nagpakita sa mga tao at sabi nyo sa mga tao, huwag kayong matakot. Kasi may dala akong magandang balita ng anak ng Diyos ipapanganak. Huwag kayong matakot. Pagkatapos yung mga anghel na yun sa Biblia, sinabi, nagkantahan pa sila ng napakagandang kanta during those time. Mga anghel na nakita natin dito, napakaganda ang ginampanan ninyo kanina. Para i-remind yung mga nandito na may mga anghel pala at may yung mga pastol. Nung lumabas yung mga pastol doon, yung mga nanay doon, tuwang-tuwa sila kasi nakita yung mga pastol. Okay? Ng tupa, may dali lang tupa. Kaya nga lang nandun sa hindi lumalakad yung tupa. Okay?
At si Mary, si Joseph, at yung mga anghel nandun nag-participate. Okay? So, sana naintindihan nyo na gano'n ang eksena, konting ilang minuto lang yung pero during sa panahon na yun na ang Panginoon pinanganak, may imagine nyo na napakaraming tao doon. Kaya doon sila pinanganak, doon si pinanganak sa Sabsaba kasi hindi na siya makapasok sa mga tuluyan. So yun ang unang regalo ng Diyos na pinanganak ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Para magkaroon ng magandang balita, para tubusin yung mga tao. Yan ang nakalipas na pinanganak si Kristo. Mayroon pa, hindi lang doon na napilit na si Kristo ay pinanganak, naghirap din siya, napako sa cross para sa kasalanan ng mga tao, para sa kasalanan ng mundo. Ginawa na yan ni Kristo sa cross, namatay siya sa cross. Para sa ating tayo sana ipapako doon tayo sana ipapahirapan. Pero si Kristo ang hirap para sa lahat ng mga tao. Ngayon, yung pagkasulukuyan na regalo ng Diyos na dapat tanggapin mo, yung kaligtasan. Dapat maintindihan mo yung ginawa ni Kristo na siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli. Dapat ang bawat isa sa inyo, habang nabubuhay pa kayo, matanggap nyo yung ganyan na regalo, yung eternal life. Okay? Eternal life, yung buhay na wala nga. Sabi-sabi niya sa 1:3-16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang buntong na anak. Sino man sumampalataya sa kanya ay bibigyan niya na buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, pwede mong matanggap yan kahit sa ngayon. Pwede yan mapasayo pag nakilala niyo ang Panginoon. Kaya tayo yung naglilingkod sa Panginoon na masaya, kaya dahil meron tayong kaligtasan, meron tayong eternal life, meron tayong pag-asa. Yun ang maganda sa mga Kristiyano na nag-aaral ng Biblia, na kahit kayo nandito pa naglalaro, naglalakad, nag-aaral, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Okay? Pinakako yan ng Diyos. Kaya nga lang yung kaganapan yan, yun na yung, sabi yan, yung future na regalo ng Diyos na mangyayari someday, na yun ang hinihintay natin, yung future na regalo ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan na yun, sabi nga, pag ang Panginoon dumating, na tinatawag na rapture, sabi sa Biblia, sa 1 Thessalonians chapter 4, ang Panginoon bababa mula sa langit, pagtunog ng trumpita, at yung mga namatay dyan kay Kristo, sila ang unang bubuhayin. At tayong mga buhay pa, pag dumating ang Panginoon, halimbawa, kung may gawin, babaguhin ang ating katawan. Anong klaseng katawan yung ibigay sa ating? Kagaya ng katawan ni Kristo nung nabuhay muli si Kristo. Katawan na makapangyarihan. Katawan na hindi na mamamatay. Katawan na hindi na iiyak. Katawan na masaya. Katawan na maganda na katawan. Ngayon, karamihan sa atin nagre-reklamo dahil bigyan tayo ng Diyos na regalo ng katawan na pisikal. Ang iba, sabi niya, bakit ganito ang mukha ko? Bakit ganito yung isip ko? Tinatanong natin ng Diyos, bakit sila maraming pera? Bakit kami wala? Bakit kami kaunti ang pagkain? Sila marami. Yung regalo na yung Diyos na pisikal na yun, nagre-reklamo karamihan ng mga tao. Nalulungkot sila kasi bakit kami na regalo sa kanila? Pagkilala niyo ang Panginoon, kahit anong itsura natin, pasalamatan niyo ang Panginoon. Dahil binigyan kayo ng buhay na pisikal. Regalo yun ng Diyos. Sabi nga, children are inherited from the Lord. Yung mga pinanganak, napakahalaga yun. Kasi ang bawat bata, iba't iba ang itsura. Pero sa harapan ng Diyos, lahat yung maganda. Kaya huwag kayo nagre-reklamo. Lahat maganda ang nilikha ng Diyos pag meron kayo buhay at hininga. Kaya habang nabubuhay kayo, ituring din na regalo ng Diyos. Galing yan sa Diyos. Dapat pasalamatan niyo siya. Huwag kayong reklamo ng reklamo dahil sa itsura ninyo. Kahit anong itsura, pag marunong kayo tumanggap, masaya kayo. Di ba? Minsan nakakakita kayo sa mga vlog. Walang paa, walang kamay. Pero, pinapakinggan ng mga tao kasi masaya siya. Maraming mga tao na sumusunod sa kanya. Mayroon na isa lang ang kamay, nagminikaniko. O walang kamay, nagminikaniko. Paalam ang ginagamit niya.
Bakit? Marunong siya magpasalamat sa Panginoon. Nagagawa niya yun. Kaya kung kayo'y kumpleto binigyan ng Panginoon, may mukha, may lahat nandoon. Magpasalamat na kayo sa Panginoon. Huwag kayo magsabi, bakit itong mukha ko? Ang kagandahan, depende kung paano nyo tinitingnan ang sarili nyo. Dahil yung mga itim doon sa Afrika, magaganda sila. Yung mga puti, magaganda sila. Kung magaganda sila, magaganda yung mga Pilipino kasi ang kulay natin ay brown. Maraming gusto na magkaroon ng kulay brown. Kung ganyan ay binigay ng Panginoon pasalamatan, huwag kayong lagay ng lagay para pumuti. Mamaya, pumuti mo pa nyo, dito hindi puti. Okay? Dito lang yung puti ko na gano'n. Dapat, pag lahat brown, maganda yung brown, yung maganda. Huwag nyo paputiin lang ang parte ng dito, tapos dito. Kakantsawang kayo yan. So, kung anong binigay ng Panginoon, pasalamatan nyo yung lahat yung maganda. Iba't iba ang itsura ng mga bata, iba't iba ang itsura ng mga tao. Walang kaparihas. Bakit? Kasi sa Panginoon lahat yung maganda. Pag-umpisa sa bata, sa matanda, lahat yung maganda. Alam niyo ba, kahit matatanda na, kahit kulubot na, maraming nag-appreciate ng mga tao, kahit kulubot na siya. Marami sila, maraming natutuwa. Kasi tumanda yung lula nila. Kahit marami ng ganyan, maganda pa rin yun. Okay? Kasi sa harapan ng Panginoon maganda yun. Dipin na lang sa inyo kung ayaw nyo mag-appreciate ng kagandahan. Pero lahat yun maganda. Okay? Kahit ano pa man, basta binigyan kayo ng buhay sa ngayon, yun ang presente na regalo ng Diyos na dapat pasalamatan ninyo ang Panginoon. Ibig sabihin, makuntinto tayo sa binigay ng Panginoon. Huwag kayong reklamo ng reklamo dahil kinukumpara kasi ninyo ang sarili nyo sa iba. Huwag nyo ikukumpara ang sarili nyo sa iba kasi ang bawat isa, iba ang mukha, iba ang mata, iba ang katawan, iba ang apelyido, iba yung pangalan, iba yung buhok, iba yung bilang ng buhok. Kasi iba tayo sa bawat isa, kaya huwag nyo kinukumpara ang sarili nyo sa iba kasi sabi sa Biblia, hindi maganda yun. Ituloy nyo na maganda kayo, na nilikha ng Diyos, pasalamatan nyo ang Panginoon, na regalo ng Diyos ang buhay na yun, na presente kung saan meron kayo. Okay? Regalo, saan galing ang buhay natin? Ang Diyos, okay, kay Jesus. Regalo yun ng Diyos. Okay? Lahat na nabuhay dito, regalo ng Diyos, yung buhay na yun, kaya dapat marunong tayo magpasalamat. Yun ang pagkasalukuyan, yung future. Yung eternal life na sinabi sa Biblia na walang kapantay. Kung ang regalo ng Diyos na sa ang Panginoon Kristo walang price, ganun din ang buhay na walang hanggan na maratatanggap natin pagdating ng panahon. Pag buhay pa tayo ng Panginoon bumalik, babaguhin na natin katawan. Napakaganda yun. Kasi mayroon langit na tayo pupuntahan. Yung langit na pinangako ng Diyos, yun ang walang kapantay na regalo ng Diyos sa atin. Gusto niyo ba na mapunta sa langit na pinangako ng Diyos? Taas nga yung kamay yung gusto sa future na regalo ng Diyos. Yung iba ayaw. Okay na. Gusto. Yun dapat. Ang inaabangan natin. Dahil walang makakakuha ng regalo ng Diyos na yun. Yung buhay na walang hanggan, yung eternal life, regalo yan ng Diyos sa bawat sa atin. Dapat inaabang natin yun. Kung nagkaroon tayo ng mga problema, alalahanin nyo na mayroon pang regalo na tayong pinakahihintay na yung buhay na walang hanggan dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil nakilala natin yung regalo ng Diyos, natanggap natin yung regalo ng Diyos na ang Panginoon Kristo. Pero ang problema, kilala ang Panginoon. Kahit gustuhin nyo man ang regalo ng Diyos sa eternal life, pero hindi nyo kilala ang Panginoon, wala kayo mo. Dapat makilala nyo ang Panginoon. Sinong Panginoon? Panginoon Hesus Kristo. Anong ginawa ni Panginoon Hesus Kristo? Siya yung pinanganak, namatay sa cross, inilibing, at nabuhay muli. Dapat tanggapin nyo siya na yung tagapagligtas. Maraming mga tao ngayon, maraming mga bata, alam nila na si Kristo pinanganak hanggang lang doon.
Pag Christmas, kanta sila ng kanta, nangangaroling para magkaroon ng pera. Hanggang nandoon. Kita kayo, mga bata sa lansangan. Okay, sige silang kanta ng Merry Christmas para magkaroon ng pera. Pinakanalangin mo sila na dapat sana kilala dyan. Sana kilala dyan. Okay? So, dapat kilala niyo ang Panginoon. Hindi lang yung kanyang kapanganakan, subalit ang kanyang paghirap, yung pagkamatay sa cross. Hindi lang nalaman niyo yun. Dapat maniwala ka. Naintindihan niyo sa inyong mga isip at tagapunta sa puso at tanggapin niyo siya na siya lang ang tagapagligtas. Sabi nga sa Biblia, sa Episodo 8, dahil sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga gawa, para hindi tayo magmayabang. So, ang kaligtasan na dapat tanggapin natin yung biyaya dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi sa reliyon, hindi sa mabuting gawa, hindi sa kung pangalan na napakaganda ng reliyon. Pero, hindi naman pinamumuhay yung sinasabi ng Biblia. So, yung nakatanggap ng kaligtasan, yung tumanggap sa Panginoon, papaguhin kayo ng Panginoon. Kung kayo may mga lumalabas sa ating bunganga na hindi magaganda, na nakakasama dun sa kalaro, nakakasama sa kapitbahay, dapat papaguhin nyo ng Panginoon. Kung nabuyuman kayo na magsabi ng warriors, pero magsusulit kayo sa Panginoon kasi nananampalataya ka na tapos yung pag na lumalabas sa bunganga mo. Magre-remain sa'yo dahil anak ka na ng Diyos. Dahil tinanggap mo na ang Panginoon. At yung katabi mo na mananampalataya sasabihin, uy, bad news yun. Ano sabihin yun? Pag kayo nagigilty, ibig sabihin, meron ka na Panginoon. Pero pag lumalala, ay baka mamaya, gaya-gaya ka lang. Okay? Gaya-gaya ka lang. Kaya dapat paniwalaan natin ang Panginoon na siya lamang ang tunay na regalo na naintindihan natin, makarating sa ating puso at tanggapin natin siya. Sabi sa Biblia, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niyang karapatan na maging anak ng Diyos. Binibigyan niya karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binibigyan niya ng karapatan na makapunta sa langit pagdating ng Panginoon. Binibigyan niya ng karapatan na siya ay bubuhayin muli pagdating ng Panginoon. At binigyan niya rin ng privilege. Lahat na kasalanan natin, pinatawad niya ng Panginoon nung makilala niyo siya na iyong tagapagligtas. Ngayon, ang huling tanong, sino sa inyo dito ang hindi pa nakatanggap sa regalo ng Diyos? Taas nga yung kamay, hindi pa nakatanggap sa regalo ng Diyos? Meron isa doon, meron dalawa. Sino sa inyo dito? Yung nakatanggap na talaga sa regalo ng Diyos, yung kaligtasan. Taas mo ang kamay? Okay, very good. Karamihan. Halos. Nagkaroon na ng regalo ng Diyos. So, ang challenge ko sa inyo, dapat palagi yung pasalamatan ng Panginoon. Dapat palagi kayong umasa na ang Panginoon ay darating. Dapat, anuman ang problema, wala yun, kasi meron kang buhay na walang hanggan, kasi lahat naman tayo papanaw. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka pupunta dahil sa regalo ng Diyos na walang bayad na nagkaroon kayo. So yun lang ang ating maiksing mensahe ngayon tungkol sa regalo ng Diyos na walang bayad, libre. So, Happy New Year! Bukas para sa lahat. Manalangin tayo. At kung meron sa inyo dito na hindi pa nakatanggap sa regalo ng Diyos, gusto ko na manalangin ka sa Panginoon, sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, gusto ko na makatanggap sa regalo mo. Gusto ko na tanggapin ka bilang aking tagapagligtas. Papanalangin kita. Sumunod ka sa confidence by saying prayer na ito kung hindi ka pa nakatanggap sa nakaripas sa Panginoon. Pagkilang Diyos, salamat po sa pagkamatay mo sa cross para sa aking kasalanan. Gusto ko po na paniwalaan ka at tanggapin ka sa aking puso bilang aking tagapagligtas.
upang magkaroon ako ng buhay mo walang hanggan. Upang ituloy mo rin ako ng iyong anak. Salamat po sa biyaya mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless you. Long email. So, ayan, maraming salamat po, Pastor, sa mensahe. Tunay nga na ang binigay sa atin ng Panginoon ay